Tawagin niyo na lang po akong Kuya Mong. Sa lugar namin sa probinsya, pag sinabing hating gabi, ang oras pa lang niyan ay mga 9 to 10 PM. Ganun kaaga kumpara sa Maynila. Alas 7 pa lang kasi ay tulog na ang mga tao sa baryo namin. Lalo na nung mabalita ang tungkol sa gumagala raw na wakwak sa maisan. Doon daw may nakakita. Ako naman hindi ako naniwala. Para sa akin, bungang isip lang ang mga ganyan. Kaya kahit abutin ako ng hating gabi sa pag-uwi, ay ayos lang sa akin. Hindi ako natatakot. Alas 9 ang out ko sa trabaho sa bayan at mga pasado alas 10 naman ako nakakarating sa baryo. Kailangan kong lakarin ng mahaba at makitid na kalsada papunta sa amin. Nung gabing yun, malamig ang ihip ng hangin. Lalo na nung papalapit na ako ng maisan. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naalala yung pinag-uusapan nilang wakwak. Hindi pa man ako nakakalapit ay narinig ko na yung kakaibang paggaspas. Pero pilit ko pa rin inalis sa isip ko yung katatakutan. Sabi ko, baka napalakas lang yung ugong ng hangin o ng hampas ng mga dahon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nung nasa tapat na ako ng maisan, naramdaman ko na parang may ibang presensya sa likuran ko. Doon na ako kinabahan. Napalunok ako. Mukhang totoo nga yata yung wakwak. Kasi yung presensya at yung paggaspas ay sabay kong nararamdaman mula sa likuran ko. Hindi na ako nakatiis. Lumingon na ako. Napamura ako. Dahil yung nalingunan ko ay kakaibang uri ng nilalang na noon ko lang nakita. Malahalimaw na may malaki at maitim na pakpak. Hindi ko masabi kung babae o lalaki. Inalis ko agad yung mata ko at tumakbo na ako. Hinabol niya ako. Kung magpapatuloy ako sa kalsada, siguradong aabutan niya ako sa bilis niya. Kaya pumasok na lang ako sa maisan. May tsansa pa akong makapagtago. Pero habang binabagtas ko yung maisan, halos maihi ako sa nerbiyos. Wala pa naman akong dalang panlaban kahit na ano. Naghagilap ako. Baka meron sa maisan kahit kahoy. Kaso wala akong nakita. Yumuko ako at gumapang. Alam kong susundan pa rin niya ako. Kaya hindi ako dapat huminto. Kung sisigaw naman ako, edi malalaman niya kung nasaan ako. Kulang na lang talaga maglupasay ako sa takot. Habang nakasiksik ako sa isang sulok ng matataas na mais, ay dinig na dinig ko yung paghawi niya sa mga dahon. Palatandaan na malapit lang siya sa pinagtataguan ko. Kaya hindi ako halos humihinga. Nabuhayan lang ako ng loob nang marinig ko yung boses ng mga lalaki na nagsisigawan. Hinahunting pala nila yung wakwak at nakita nila. Nakita ko nga rin, pero lumipad na yon palayo. Kaya pinuntahan na lang nila ako para tulungan. May mga nagro-ronda pala nung gabing yon. At ang laki ng pasasalamat ko sa kanila dahil sila ang nagligtas sa akin. Isang nakakapangilabot na pangyayari po ang naranasan ko noong teenager pa lang ako. Ang sabi nga ng lolo ko, hindi lahat ng imahe ng mga santo ay karapat-dapat dasalan dahil nagagamit din ito ng masasamang espiritu para paglaruan tayo. Tulad ng nangyari sa akin. Ako po si Emerson. May napulot akong santo sa gitna ng gubat habang nangangahoy kami ng pinsan ko. Hindi namin kilala yung santo. Basta lalaking santo na may mahabang kasuotan. Inuwi ko pa rin kahit sinabihan na ako ng pinsan ko na wag kong uuwi yun. Hayaan ko na lang daw dun. Nagandahan ako. May konting basag lang naman sa bandang ulo at saka marumi. Pero nang malinis ko ay umayos din tignan. Unang gabi ng santo sa bahay ay nanaginip ako ng masama. Hinahabol daw ako ng santo. At nakakatakot ang itsura niya. Tumatawa siya na parang tiyanak at napakaliksi niya. Nung magising ako, ay ramdam ko pa yung pagod sa pagtakbo. Tinignan ko agad yung santong napulot ko na doon ko pinatong sa tabi.
Maayos naman ang itsura kaya napanatag ako. Pangalawang gabi habang kumakain kami sa kusina ay nakarinig kami ng lagabog. Tumayo agad ako para tignan. Pagbukas ko ng kwarto, nakita kong basag ang maliit na photo frame ko. Napatingin ako sa santong napulot ko. Sunod naman nung nagbubunot ako ng sahig namin ay nakarinig na naman ako ng lagabog sa loob ng silid. Pagtingin ko, ang bumagsak naman ay yung salamin na nakasabit sa dingding. Nung dadamputin ko na yung piraso ng nabasag na salamin, nangilabot ako sa nakita ko dahil nakita ko sa refleksyon mula sa likuran ko ang nakangiting imahe ng santo. Hindi pala ngiti, kundi ngisi. Nilingon ko agad. Paglingon ko ay okay naman ang itsura, hindi nakangisi. Pero pagtingin ko uli sa refleksyon sa salamin ay nakangisi na naman. Napalunok ako. Sa takot ay humigpit ang hawak ko sa piraso ng basag na salamin. Kaya nasugatan yung kamay ko. Nabitawan ko yon. Nanlaki yung ulo ko nang makita kong bumaba mula sa patungan ng santo at marahang humakbang palapit sa akin. Tapos ay hinawakan ng kamay ko na nasugatan at dinilaan niya yung dugo. Nanigas ang buong katawan ko. Pakiramdam ko, ang kaliit-liitang ugat ko ay nanginginig. Bigla na lang bumukas yung pinto. Ang nakita ng nanay ko ay ako na nakatayo. May sugat ang kamay dahil sa basag na salamin, habang yung santo ay mabilis na nakabalik sa pwesto. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Kinuha ko yung santo at binasag. Inawat ako ni nanay. Mangilabot daw ako sa ginagawa ko. Pero nang sabihin ko sa kanya ang nangyari, ay siya mismo ang nagdala nun sa paring kakilala niya para mabindisyonan bago ibaon sa lupa, para raw hindi na mabuo muli at magamit ng masamang espiritu. Tawagin niyo po akong Teacher Mabel. Hindi ko maiwasang isipin palagi ang nasaksihan kong kamatayan ng kapwa ko guro na si Teacher Dan. Si Sir Dan po ay kasabayan ko pagpasok sa pampublikong paaralan sa probinsya. Kaya masasabi ko na may pundasyon na talaga ang pagkakaibigan namin. Magkalapit pa kami ng bahay, kaya magkasabay lagi sa pag-uwi. Isang beses ay ginabi kami ng uwi dahil marami kaming ginawa sa school. Nung naglalakad na kami sa Kawayanan, ay nakasalubong namin ang isang mag-ina. Yung nanay nasa 50 na at yung anak ay babae, nasa 16 sa tansya ko. Dayo lang sila sa lugar namin. Umiiyak yung nanay dahil kailangan daw nila ng tulong. Nakukulam daw yung anak niya. Ang kaso, wala yung albularyo na sadya nila roon. Kinumpirma naman ni Sir Dan na wala nga yung lolo niyang albularyo. Nasa kabilang bayan at sa makalawa pa ang uwi. Sa harap namin ay biglang nagsuka ng itim na likido yung batang babae. Nasukahan pa nga yung sapatos ko. Sunod ang niluwanan niya ay alupihan. Marami. Nakakapangilabot. Napaluhod sa panghihina yung bata. May alam din naman ang kaibigan kong guro dahil naturuan din siya ng lolo niya. Kahit na nagdadalawang isip, ay nangibabaw ang awa niya sa batang babae. Kaya doon mismo ay sinubukan niyang gamutin. Hindi na kasi magawang ihakbang yung mga paa. Kaya yung alampay ko ay inilatag ko sa madamong lupa at doon namin siya pinahiga. Inutusan ako ni Sir Dan na manguha ng mga dahon sa paligid. Kahit anong dahon daw. Basta damihan ko. Tapos ay pinitpit ko yun. Nung kumatas na ay kinulong ni Sir Dan sa palad niya at binulungan ng orasyon. Tinapal niya sa noo at liig ng babae para tumigil sa pagsusuka ng alupihan at itim na likido. Kinuha ko yung rosaryo ko sa bag. Habang ginagawa ni Sir Dan ang nalalaman niya, ako naman ay dasal ng dasal.
tumigil sa pagduwal yung teenager. Pero biglang nangisay at sunod ay nanlisik ang mga mata. Walang ano-ano ay sinakal si Sir Dan. Todo awat kami ng nanay niya. Kaso kakaiba ang lakas ng bata. Masasabi mo talaga na may malakas na puwersang umaalipin sa kanya. Habang patuloy akong umaawat, yung nanay ay sumisigaw, humihingi ng tulong. May kakaiba ring sinasabi yung bata. Ibang lengguwahe. Yung boses niya parang nanggagaling sa malalim na balon. Bumitaw ako sa pag-awat dahil ang sakit sa tenga. Hindi ko makaya. Tinakpan ko yung tenga ko. Kitang-kita ko. Pagbitaw ko ay hinugot ni Sir Dan ang huli niyang paghinga. Ako naman sana ang aatakihin ng teenager. May nagdatingan lang ng mga tao. Kaya sa halip na atakihin pa ako, ay tumakbo na siya palayo. Hindi na namin naisalba ang kaibigan kong teacher. Nakakalungkot na natagpuan ding patay yung babaeng teenager. Di kalayuan sa lugar na yon. Taga-kabilang baryo pala sila. Ayoko namang sisihin si Sir Dan sa pagtulong na ginawa niya. Dahil alam kong ginawa niya yon ng bukal sa puso, sa kagustuhan niyang makatulong sa iba. Noong 9 years old ako, may nakita akong diwata. Siguro hindi maniniwala ang iba, pero ikukwento ko pa rin ang naranasan ko. Ako po si Angela. Sa baryo namin ay layo-layo ang mga kabahayan, pero magkakakilala kami. Hindi naman kasi ganoon karami ang mga tao sa lugar namin. Ang bahay namin ay nasa paanan lang ng bundok. Isang gabi, habang pinagbabantay ako ni tatay sa siga ng mga tuyot na dahon, may natanaw akong kumikislap sa bundok. Sa kagustuhan kong malaman kung ano yon, ay pinuntahan ko. Malapit lang naman. Nung makalapit na ako, nakakita ako ng isang magandang babae na parang nagliliwanag. Nakakasilaw. Pero kita ko yung mukha niya. At nung lilingon na siya sa akin, ay doon na ako nagtago. Natakot din ako dahil alam kong may kakaiba sa kanya. Gumapang ako palayo roon. Kinabukasan, tanghali na ako nagising. Narinig ko na may kumakatok sa pinto namin. Bumangon ako at nakita kong binuksan ni nanay ang pinto. Nagulat ako. Yung babaeng nagliliwanag sa bundok kagabi. Siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Bumalik ako ng kwarto at nagtago. Pero pinakinggan ko ang pag-uusap nila ni nanay. At nalaman kong siya ang bago naming kapitbahay. Nung makaalis na siya, kinatok ako ni nanay sa kwarto. Nakita pala niya yung reaksyon ko kanina. Kaya tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Nauutal-utal pa ako habang kinukwento yung nakita ko kagabi. Ang ginawa ni nanay, sinama ako sa albularyo para malaman ang tungkol doon. Sabi naman ng albularyo, hindi ako dapat matakot. Kung tutuusin ay napakaswerte ko raw na nagpakita sa akin ng diwata. Pero kailangan pa rin niyang masiguro kung ang diwata nga at ang bagong kapitbahay namin ay iisa. Pinuntahan namin ang sinasabing bahay noon. Nadatnan naming nagtatanim ng mga halaman. Pero tinanggi niya na isa siyang diwata. Sinang-ayunan naman yun ng albularyo dahil wala raw siyang kakaibang nararamdaman doon sa babae. Sabi ni nanay, baka nagkamali lang daw ako ng tingin o nanaginip lang. Hindi na ako nakipagtalo. Makalipas ang mga 4 na araw, bandang hapon habang nangangahoy ako kasama ang kalaro ko, ay biglang sumakit yung tiyan niya kaya nauna na siyang umuwi. Nung maiwan ako, nakita ko yung diwata naming kapitbahay. Nakangiti sa akin at may hawak siyang parang maliit na bolang apoy sa kamay. Tatakbo na sana ako pero sabi niya wag daw akong matakot. Ibibigay lang niya yun sa akin at aalis na rin siya. Nilagay niya yung bolang apoy sa kamay ko at nakakamanghang hindi ako napaso kahit na maliit lang yun. Kasing liit lang ng bola ng jackstone
Pero nawala din agad sa palad ko. Ang tanging naiwan lang ay bilog na marka. Hindi na nagpakita yung diwata at yung kapitbahay namin. Pati yung bahay niya ay nawala na lang bigla roon. Lahat nagtataka. Mula noon ay sinuwerte na kami sa buhay at hindi na rin ako nagkakasakit. Hanggang ngayon, nasa palad ko pa ang bilog na marka na ngayon ay tinuturing ko na anting-anting. Kamusta po? Ako po si Amethyst ng Albay. Nung maliit pa ako, sa pagkakatanda ko ay 10 taong gulang pa lang ako noon. Mahilig akong manguha ng mga tutubi sa gubat na konting lakad lang mula sa bahay namin. Malabo raw kasi ang mata ng mga tutubi sa hapon, kaya madali silang mahuli sa ganoong oras. Aliw na aliw ako. Nilalagay ko sa malaking garapon ng mga nahuhuli ko. Bilin ni nanay na wag daw akong magpapaabot ng gabi. Pero ginabi ako nun kasi nakatulog ako sa treehouse doon na si tatay rin ang may gawa. Hindi naman kataasan ng treehouse. Nung magising ako ay madilim na ang paligid. Pagbaba ko roon ay nakakita ako ng nagliliwanag na alitaptap. Gusto kong hulihin kaso lumipad palayo sa akin. Hindi ganun kalayo kaya sinundan ko. Hindi ko alintana na napapalayo na rin pala ako. Napapasuot na ako sa liblib na bahagi ng gubat. Masyado akong nalibang sa pagsunod sa mga magagandang alitaptap sa paningin ko. Hanggang sa mapunta ako sa bukana ng isang kasiyahan. Napahinto ako. Parang piyesta. Ang daming tao na mga nakakostyum na magara. Ang sasaya nila. Natulala talaga ako. Sa paningin ng isang batang kagaya ko noon ay nakakamangha na yung senaryo na yon. Kaya naman ang mga paa ko ay unti-unti ulit na napahakbang. Tapos yung mga tao parang inaabangan talaga nila yung paglapit ko. Kinakawayan nila ako at sinesenyasan na lumapit pa. Bawat hakbang ko ay napansin kong bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. Tapos biglang nagbago yung anyo ng mga tao. Naging nakakatakot na ang hirap ilarawan. Bigla na lang din na may mga kamay na humila sa akin palayo roon. Nagulat ako. Ang tatay ko pala. Kasama rin niya sila nanay at ang lolo kong albularyo. Niyakap agad ako ng nanay ko ng mahigpit. Mabuti na lang daw at hindi sila nahuli ng dating. Dahil kung hindi ay nahulog na ako sa bangin. Umiiyak na nilingon ko ang magandang senaryo kanina na gusto ko sanang puntahan. Wala na. Sa halip ang nakita ko ay isang madilim na bangin. Nung tanungin nila ako kung bakit ako naglalakad papunta roon, ay sinabi ko sa kanila ang totoo. Napailing na lang ang lolo ko. Sabi niya, ang mga engkanto ay gumagamit ng nakakaakit na bagay o insekto gaya ng alitaptap para kunin ang atensyon ng tao at dalhin siya sa mundo nila. Ang ibig sabihin, ang mga nakita kong tao na inakala kong mga nakakostyum lang ay mga engkanto pala. Kung hindi raw nila ako inabutan, malamang ang katawang lupa ko ay nahulog na sa bangin at yun na lang ang mababawi nila, ang bangkay ko, habang ang espiritu ko ay tuluyan ng mapupunta sa mundo ng mga engkanto. Ako po si Laika. Magandang umaga po. Ibabahagi ko lang ang pangyayaring hindi ko makalimutan nung bagong lipat kami sa dating bahay nila mama sa Santa Cruz, Laguna. Malawak yung bakuran at mayroong poso na nasa gilid ng halamanan. Isang beses umalis sina mama at papa. May aasikasuhin lang daw silang papeles sa Kapitolyo. Naiwan ako mag-isa. 16 lang ako noon. Yung bakuran ay open. Bale, mga halaman lang din ang pinakabakod. Nagwawalis ako ng mga tuyot na dahon
na pinapasigaan sa akin ni mama ng isang babae na siguro nasa 30 anyos ang lumapit at sabi kung pwede raw bang makigamit ng poso. Pinagbigyan ko. Habang naguhugas siya ng kamay at paa niya sa poso ay panay ang tingin niya sa akin. Natakot ako kaya iniwan ko siya at pumasok ako sa bahay. Nasa loob na ako ng bahay ay nasulyapan ko pa siya mula sa bintana na nakatayo pa rin sa poso at nakatingin sa akin. Hindi ko na lang pinansin. Naupo ako sa sofa at nagbukas ng TV. Nagulat ako nang makita ko siyang nakasilip sa bintana namin. Sabi ko, bakit? Ano pa pong kailangan nyo? Buksan ko raw ang pinto. Hindi ko binuksan. Sinara ko rin pati ang bintana. Tapos kinakalampag niya ang pinto namin. Kaya naiyak ako sa takot. Naalala ko may pintuan din kami sa kusina. Nung isasara ko na ang pinto ng kusina, muntik na akong atakihin sa nerbiyos nang bumungad siya roon. Takang-taka ako kung paano siya agad nakapunta roon at kung paano niya nalaman na may pinto din doon. Hindi ako nagpadaig sa takot ko. Tumakbo ako sa lagayan ng kutsilyo. Natabig ko yung garapon ng asin. Dumakot din ako ng asin na natapon sa lapag. Kasi nakita kong parang natakot ang mukha niya nung mapatingin siya sa asin. Tinangkapan niyang lumapit sa akin pero hindi ako nagdalawang isip na isaboy sa kanya yung asin at iamba ang hawak kong patalim. Siguro nagdalawang isip din siya dahil nakita niyang palaban ako. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng pintuan. Tumakbo rin ako. Sinundan ko siya. Nagdumilat yung mga mata ko nung masaksihan ko na nung doon na siya sa banda ng poso ay unti-unting nagbago yung anyo niya at naging isang baboy ramo. Sumuot siya sa malalagong halaman. Doon dumaan palabas ng bakuran namin. Nanlambot yung tuhod ko at napaupo na lang ako habang nakatingin pa rin sa bandang poso kung saan ko siya nakitang nagbago ng anyo. Nung malaman nila mama at papa ang nangyari sa akin ay natakot din sila. Hinanapan nila ng paraan na mapabakuran ng konkreto ang bahay namin para hindi na raw basta-basta napapasok. Nagpalagay sila ng mataas na gate at binilinan din ako na sa susunod ay wag na akong papayag na may makikigamit ng poso, lalo na at hindi ko kilala. Magandang araw po. Ako si Kathy. Naalala ko lang yung naranasan ko sa sementeryo noong elementary days namin. Sa probinsya dati ay wala kaming takot kahit saan kami maglaro. Kahit doon sa lumang sementeryo na katapat lang din naman ng bahay namin. At inaabot pa talaga kami ng gabi roon. Mga bandang alas 6, alas 7, ganun. Dahil luma na at wala na ring bagong nililibing doon. Kaya wala nang nangangalaga ng sementeryo. Malaya kaming nakakapaglabas-masok. Isang gabi ay nagkayayaan uli kaming maglaro ng taguan. Marami naman kami, kaya hindi kami natatakot. Nasa 10 mahigit kami ng mga kalaro ko. Naisip ko kung sa likod ng mga nicho lang ako magtatago, madali nila akong matataya. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko yung bukas na nicho na nadaanan ko kanina. Doon ako pumasok at hinila ko pa yung basag na lapida para itakip ng konti sa nicho para sigurado na hindi agad ako makikita ng taya. Habang nasa loob ako ng walang lamang nicho, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Niyakap ko ang sarili ko. Lalabas na sana ako pero hindi ko maitulak yung lapida. Kanina lang kayang-kaya ko yun. Pero nagtaka ako kasi biglang bumigat. Ni hindi ko mausog. Kahit binuhos ko na ang puwersa ko ay hindi ko pa rin mabuksan. Umiyak na ako at nagsisigaw. Humihingi ako ng tulong sa mga kalaro ko. Nilalabas kong pilit yung kamay ko sa siwang ng lapida para makita nila ako. Hindi lang yon ang nagbigay ng takot sa akin. Lalo akong ninerbiyos nang maramdaman kong
may malamig na kamay na humawak sa mukha ko at tumakip sa bibig ko. Sa sobrang takot ay hindi na ako nakasigaw ni makagalaw. Naestatwa ako. Tapos may narinig akong mahihinang tawa sa tenga ko. Parang tawa ng matandang babae. Nabuhayan ako ng loob nang marinig ko yung boses ng mga kalaro ko na nasa harapan ng nichong pinagtataguan ko. At narinig ko ring pinagtutulungan nilang alisin ang lapid ang hinarang ko. Nagtatawanan pa sila at sabi ay akala ko raw hindi nila ako makikita. Doon na unti-unting bumitaw ang kamay na nakatakip sa bibig ko at unti-unti na ring humina ang tawang naririnig ko hanggang sa tuluyang nawala. Pero yung pagkasyak ko sa nangyari sa akin ay hindi nawala. Yung mga kalaro ko nagpanik nung makita nila yung itsura ko paglabas ko ng nicho. Hinila pa nga nila ako, mailabas lang ako roon. Dinig ko pa yung pagkataranta nila. Inuuga nila ako at inakala nilang nagbibiro lang ako. Pero nung hindi talaga nawala yung pagkatulala ko, ay tinawag na nila si nanay at tatay. Ilang araw akong nilagnat. Nagsusuka pa ako sa sobrang takot kapag naaalala ko yon. Tapos nanginginig ako. Pati sa panaginip ko ay pumapasok ulit yung naranasan kong yun. Kaya nag-alala na sila nanay. Dinala nila ako sa pare para matulungan daw ako kung paano ko ma-overcome yung nangyari sa akin. Bumuti naman ang lagay ko pagkalipas pa uli ng mga ilang araw. Pero mula noon ay hindi na nila ako pinayagan na maglaro sa sementeryo. At ako rin mismo, ayoko na talaga. Tawagin niyo na lang po akong Adam, Sir Neb. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay isang pangyayari na naranasan ko nang nadistino ako sa isang baryo bilang field technician para sa solar panel installations. Halos 1 oras ang layo noon sa bayan at putol-putol ang signal. Iilan lang din ang may kuryente, kaya naisip ng mga boss na magandang maglagay ng solar doon. Napapaligiran ng malawak na palayan. Tipong wala kang makikita kahit na anong matataas na bagay maliban sa mga puno at ilang kubo sa loob ng halos ilang kilometrong layo ng kalupaan. At sa gitna ng mga pilapil ay may isang kakaibang tanawin. Isang lumang rebulto ng baka na gawa sa konkreto. Hindi siya mukhang santo, basta literal na rebultong hugis baka lang. Ayon sa mga taga roon, matagal na raw yun doon. At wala nang nakakaalam kung sino ang nagtayo. Hindi lang inaalis kasi parang pinaka-landmark na rin daw. Pero maliban doon ay may chismis palang umiikot tungkol sa rebulto ng baka. Sabi ng matatanda, kaya raw hindi yung tinatanggal doon ay dahil isa yung marker para sa mga namatay. May nakalibing daw na isang pamilya sa ilalim ng baka. Naniniwala ang mga taga-baryo na ang pamilyang yon ay alay para sa masaganang ani ng kanilang lugar. Sabi ng isang nakilala kong matanda roon, na tawagin na lang nating Kabinito, may mga naniniwala raw na noong unang panahon ay nagkaroon ng tagtuyot sa baryo at marami ang namatay na mga tao at hayop. May nagsabi na kailangang mag-alay ng buhay para matapos na yung tagtuyot. Tapos ayun, may kung sino raw na sumunog sa kubo noong mag-anak doon mismo sa pwesto ng baka. Nung matupok ang bahay ay buhay pa rin daw yung isa sa mga anak, pero pinagtataga ito tapos ay tinabuna ng kanilang mga labi. Pagkatapos nga raw sunugin at ilibing ng mag-anak ay umulan ng napakalakas. At sa wakas ay tumubo na uli yung mga pananim at mas masagana pa raw. Hindi alam kung sino ang naglagay ng rebulto ng baka para maging palatandaan ng kanilang sakripisyo. Nawala rin sa isip ko yung kwentong yon. Hanggang sa isang araw ay nakarating na yung installation namin sa malapit sa rebulto ng baka. Natatanawan namin yun kung saan kami nagtayo ng barracks. Isang gabi nga ay
nagkaumpukan kaming magkakatrabaho at napag-usapan yung rebulto ng baka. Nagulat na lang kami dahil may lumitaw na 3 bata na naglalaro doon. Sinaway namin kasi gabi na. Sinisigawan namin pero dahil yata malayo kami ay hindi kami naririnig. Yung 2 kong kasama na sina Jimmy at Baldo ay lumapit na roon sa mga bata. Pero maya-maya ay kumaripas na ng takbo ang mga ito. Napansin din namin na wala na yung mga bata. Pagdating noong 2 sa amin ay natatawa pero namumutla ang mga ito. Pagharap daw sa kanila noong 3 bata ay walang mga mata ang mga ito. Tapos ay biglang nawala. Pagkatapos noon, ilang gabi pa naming nakita yung 3 bata na yon pero hindi na namin tinangkang sawayin o lapitan. Natakot na kaming makita sa malapitan ng mga ito dahil sa kwento nila Baldo. Ang sabi ni Cabinito, marami na ring nakakita roon sa 3 bata na yon. Minsan naman ay isang lalaking nagbubungkal ng lupa ang nakikita roon. Pero kapag nilapitan ay bigla siyang nawawala. May mga nakakita na rin sa isang babae na umiiyak doon pero nawawala rin agad. Kaya nga ang paniniwala ng mga taga-baryo ay yun ang pamilya na sinunog at nilibing. Isang beses nalasing ako ng husto dahil nagkaroon ng maliit na selebrasyon para sa birthday ng isang katrabaho. Napagtripan kong ihian yung baka. Pinagsisihan ko talaga yon kasi nakita ko yung lalaking nagbubungkal ng lupa. Katabi ko lang siya. Nawala talaga yung kalasingan ko kasi kitang-kita ko na inaasarol niya yung lupa pero wala namang nabubungkal. Sinilip ko pa yung mukha niya at wala akong nakita kundi itim lang. Doon ko naisip na yun pala yung multong kinukwento ni Cabinito. Halos gumapang ako pabalik sa barracks pero tawa rin ako ng tawa kasi nakakita na ako ng multo. Kaso walang naniwala sa akin kasi lasing lang daw ako. Hindi ko alam kung lasing lang nga ako nun. Tao kasi talaga ang paningin ko doon sa lalaki kasi mukha naman siyang solid pero wala siyang muka at kahit anong lakas ng hataw niya ng asarol sa lupa ay wala talagang nabubungkal. Natapos yung pagkakabit namin ng mga panel makaraan ng ilang linggo pero isa talaga sa pinaka-memorable sa amin ang site na yun dahil sa kababalaghang bumabalot sa rebulto ng baka. Mahilig po ba kayong sumipol? Hindi ako marunong nun at ayoko ring makarinig mula nang maranasan ko ang kakaiba at nakakatakot na pagsipol nung nasa probinsya pa ako. Nangyayari yun tuwing hating gabi. Ako po si Lester at nagsimula kong maranasan ang kababalaghang yun nung binata pa ako. Nang maaksidente ako sa motor. Nakatira ako sa bahay ng lolo makoy ko. Muntik na ngang atakihin sa puso ang lolo ko nang malamang naaksidente ako. Pero sinwerting hindi ganoon kalaki ang naging pinsala ko sa katawan. Yun nga lang, nabuksan ang third eye ko dahil doon. Simula nang makauwi ako sa bahay ni lolo mula sa ospital ay nagigising ako sa hating gabi dahil sa pagsipol na umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Nung una hindi ko pinansin. Baka may kapitbahay lang kami na sumisipol sa ganoong oras. Pero nang sunod-sunod na gabi ko nang naririnig tuwing hating gabi nga, ay kinabahan na ako. Parang may mali. Lalo at laging may namamatay sa baryo namin. Para bang sumpa. Yung tipong may kamamatay lang na hindi pa nga nalilibing. Meron na namang panibago. Isang gabi na alimpungatan na naman ako. Dahil na naman sa sipol na yon. Nainis na ako. Lakas loob akong dumungaw sa bintana. Luminga-linga. Hindi ko alam kung saan ang gagaling. Parang iba't iba ang pinanggagalingan. Para ring may umaakit sa akin na lumabas sa tuntunin ng pagsipol. May parte ng utak ko na nagsasabing huwag akong lalabas.
Pero may bahagi rin ng utak ko na nagtutulak sa akin. Nilingon ko yung silid ni Lolo. Siguro nahihimbing na siya ng tulog. Hindi ko na napigilan ang kuryosidad ko kung saan ba talaga nanggagaling yung mahiwagang sipol na gumigising sa akin tuwing gabi. Lumabas ako ng bahay. Tinalasan ko yung pandinig ko at sinundan ng bawat sipol. Nalilito pa nga ako kasi parang kung saan saang direksyon ng gagaling. Nag-focus ako kung saan pinakamalakas ang tunog. Yun ang sinundan ko. Hanggang sa makarating ako sa medyo dulo na ng kakahuyan. Doon ako parang biglang nagsisi na bakit ko ba ginawa yun. Nakita ko tuloy yung nakakatakot na nilalang. Nakatalikod siya at itim na itim ang balat. Ayon sa bulto niya, isa siyang lalaki. Lumingon siya sa akin. Paglingon niya, mas nakakatakot pa ang itsura niya. Kaya napasigaw na ako at patakbo na sana nang biglang lumitaw sa likuran ko si Lolo kasama ang albularyo. Magkatulong na sinabuyan nila ng asin ang mahiwagang lalaki. Tapos may sinaboy din silang langis na sinasabayan ng orasyon ng albularyo. Hindi na nakaporma yung nilalang na yon. Nasaktan siya at nasugatan, kaya pinili na lang na tumakbo. Sayang daw at hindi nila napatay. Habang pauwi kami sa bahay, ay pinapaliwanag sa akin ni Lolo na sinadya nilang sundan ako. Alam na pala nila na bumabangon ako tuwing hating gabi at natanong ko rin sa kanya isang araw kung anong ibig sabihin pag nakarinig ng sipol sa hating gabi. Pinagtugma raw niya yon at sinabi sa kaibigan niyang albularyo. Hindi lang nila sinabi sa akin na susundan ako para hindi rin daw mamalayan ng sumisipol at mahuli nila sa akto. Ayon sa albularyo, ang sipol ay mula sa isang masamang espiritu na inuunahan ang tagasundo ng mga kaluluwa, kaya may namamatay nang wala pa sa oras. Nagkataon na nung mabuksan ang third eye ko, ay nasa paligid ko ang espiritong yon, kaya nagawa niya akong isailalim sa dala niyang sumpa. Yun daw ang dahilan kung bakit nagigising ako sa sipol tuwing hating gabi at kalaunan ay may namamatay. Magandang araw po. Ako si Tristan. May nanariwa sa isip ko na isa sa mga nakakatakot kong karanasan nung makapakinig ako ng kwento nyo. Nung nakatira pa kami sa Marinduque, isa sa mga naging ekstrang trabaho ko ay sa simbahan, tagapunas ng mga santo. Marami kasing santo sa simbahan namin, kaya kailangan talaga na may nagme-maintain para manatiling malinis ang mga yon. Pandagdag baon lang. Graduating na kasi ako ng high school. Isang hapon, oras na ulit para sa paglilinis ng mga santo. 13 ang lahat ng santo sa simbahan dati. Siyempre bilang ko yan. Kaya nga ang tawag ko sa kanila ay Santo 1, Santo 2 hanggang 13. Pero nung hapon na yon, nagtaka ako kasi 12 lang sila. Hinanap ko sa bawat sulok ng simbahan. Napansin ko na may lalaki na nakaupo sa unahan na hanay ng mga upuan. Wala naman yun dun kanina at hindi naman oras ng simba. Nung lalapitan ko na, nagulat ako kasi bigla siyang nawala. Imposible dahil hindi naman ako kumukurap o lumingon para mawala siya sa paningin ko. Nakaramdam ako ng takot. Umatras ako ng hakbang. Pagbalik ko sa dulo ay nandoon uli ang Santo 13. Naglipat ang tingin ko sa unahan kung saan ko nakitang nakaupo yung lalaki kanina at sa pwesto ng Santo 13. Sunod na hapon doon sa simbahan ay nakaramdam ako ng pagod dahil sa dami ng mga activities na ginawa ko sa school at sa paglilinis ng mga santo. Kaya naman nahiga ako sa mahabang upuan doon sa dulo tapos nakaidlip saglit. Nagising ako nung makarinig ako ng mga yabag na naglalakad malapit sa pwesto ko. Bigla akong bumangon.
pero wala akong nakita na ibang tao sa simbahan. Kinabahan ako. Pagtingin ko sa mga santo ay wala na naman si Santo 13 at sa unahan ng simbahan ay nandoon na naman yung nakaupong lalaki. Paano ko ba maiiwasan ng matakot? Parang ang naglalaro sa isip ko ay si Santo 13 ang nakikita kong lalaki sa unahan. Dahan-dahan akong tumayo. Ayokong mamalayan niya ako. Patalikod ang lakad ko dahil nakatingin pa rin ako sa unahan nung maramdaman kong may nabangga ako sa likod. Alam ko katawan ng tao ang nabangga ko. Akala ko nga si Father o kaya ay isa sa katiwala ng simbahan. Pero paglingon ko ay walang tao. At pagtingin ko sa pwesto ni Santo 13 ay nandoon na uli siya. Sabi ko sa sarili ko, pag ang lalaki ay wala na sa unahan, siya nga yun. Unti-unti akong tumingin uli sa unahan. Wala na nga yung lalaki. Pinaglalaroan yata ako. Hindi ko na nakaya ang takot. Nagmamadali akong lumabas ng simbahan. Hindi na ako bumalik. Sabi ko sa nanay ko, maghahanap na lang ako ng ibang sideline kaysa mapaglaruan ako ng masamang espiritu sa loob pa man din mismo ng simbahan na tahanan ng Diyos. Ako po si Lawrence ng Cavite. Maiksi lang ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Isang hindi malilimutang karanasan na nasaksihan ko sa teacher ko sa math noong high school ako. Tawagin na lang po natin siyang Ma'am Rosel. Lahat kami ilag sa kanya. Isa siyang typical na math teacher na may bagsik sa mga estudyante sa loob ng classroom. Pag sa labas mukhang okay naman siya. Nambabati kapag nakakasalubong. Mga 1 week bago mangyari yung sinasabi ko sa inyong nasaksihan ko, ay napansin na naming magkakaeskwela na matamlay si ma'am. Para siyang may sakit at wala sa mood magturo. Mayat maya siyang natutulala kahit nasa kalagitnaan siya ng pagtuturo. Nung uwian na, magkasabay kami ng kaklase kong si Egoy. Kinalabit ako at tinuro sa akin si Ma'am Rosel na papunta sa lumang building. Yung lumang building po na yon ay bawal pasukin kasi under renovation nung panahon na yon. Ang ginawa namin ay sinundan namin siya ng palihim. Ayaw sana ni Egoy. Natatakot siya dahil balitang may nagpapakitang multo sa lumang building ng school. Pero pinilit ko siya. Dire-diretso si Ma'am Rosel sa mabagal na paglalakad papasok sa loob ng dating science room. Pagdating doon ay huminto siya. Kaya napahinto rin kami sa pagsunod. Ginalaw-galaw niya yung leeg niya ng pakanan at pakaliwa. Maya-maya ay umakto na siya na parang may sumasakal sa kanya. Pero yung dalawang kamay niya mismo ang may hawak sa leeg niya. Napatingin sa akin si Egoy. Takot na takot. Ano raw ang gagawin namin? Napalunok na lang ako nang makita ko na kung sino yung sumasakal kay Ma'am Rosel. Isang masamang espiritu sa anyo ng nakakatakot na babaeng sabog-sabog ang buhok. Si Egoy hindi niya nakikita ang nakikita ko dahil wala siyang third eye. Kaya kahit takot siya sa nangyayari kay ma'am, ay nilapitan niya at inawat ang ginagawang pagsakal sa sarili. Paglapit niya ay tinulak naman siya ng malakas na hangin palayo. Bumalandra siya sa pintuan. Takang-taka siya kung ano ang tumulak sa kanya kasi nga hindi naman niya nakikita. Naalala ko yung rosaryo ko sa bag na nilagay ng nanay ko. Lagi ko raw dalhin. Benditado yon. Kinuha ko at lakas loob din akong lumapit kay ma'am. Sa espiritu ko sana isusuot pero hindi ko nagawa kaya kay ma'am ko na lang isinuot. Nung maisuot ko yon sa leeg niya, tsaka lang bumitaw ang sumasakal sa kanya. Alam kong magagalit yung espiritu sa ginawa ko, kaya hinila ko na si Egoy at inalalayan namin si ma'am palabas ng lumang building. Nung makita kami ng isa pa naming teacher at nalaman ng nangyari, ay dinala niya agad sa simbahan si ma'am. Pero hindi na kami sumama ni Egoy. Basta ang nalaman namin kinabukasan mula sa teacher na nagdala kay ma'am sa simbahan, ay nasa Niban pala siya
hindi muna siya pumasok. Habang yung mga kaklase ko ay nagsasaya dahil walang mabagsik na teacher, kami naman ni Egoy ay kabado pa rin sa mga nangyari. Itago niyo po ako sa pangalang Gary. May masamang pangyayari po kaming naranasan ng mga tropa ko sa isang bundok na pinagkampingan namin bandang Rizal. 3 lang kami noon. Hindi kasi dumating yung 2 pa naming kasama. Isa sa mga bilin ng tour guide sa amin na wala kaming gagalawing maski anong halaman o puno sa bundok dahil may diwata raw na nangangalaga sa mga yon. Yun namang isa sa mga kasama ko na si Jules, parang na-challenge nung may tama na kami ng alak. Pinagsasaksak ba naman ng balisong niya yung mga puno sa paligid namin. Tapos dinuraan pa. Kung totoo raw ang diwata, magpakita dapat sa amin. Ninervyos ako sa ginawa niya, kaya inawat ko at pinapasok na sa tent. Nung natutulog na kami, naalimpungatan ako kasi may naaninag akong liwanag sa labas. Binuksan ko yung tent para alamin kung ano yun. Nanlambot ako sa sobrang takot nang makita ko si Jules na walang malay habang hila-hila sa paa ng isang malaking babae at hindi ko alam kung saan niya siya dadalhin. Nagsisigaw ako. Ginising ko yung isa pa naming kasama na si Alex. Nakita rin niya pero medyo malayo na. Hinabol namin. Ang kaso, bigla na lang nawala. Humingi na kami ng tulong sa tour guide. Sinabi namin ang ginawa ni Jules doon sa mga puno at ang nangyari sa kanya. Sinuyod namin ang bundok sa paghahanap kay Jules. Sigaw kami ng sigaw habang yung tour guide ay sige sa pagsermon sa amin dahil ginalit daw namin ang diwatang tagabantay doon. Hindi na namin inintindi ang galit niya dahil takot na kami sa kung anong pwedeng mangyari sa tropa namin. Umaga na nang matagpuan namin siya sa bangin. Walang malay at puno ng saksak sa katawan na tulad ng ginawa niya sa puno. Para bang yung mga saksak sa puno ay nalipat sa kanya kasi nawala yung mga marka ng saksak doon. Pero may pintig pa yung pulso niya kaya sinugod namin siya sa ospital. Nung nagkamalay na ay kinuwento ni Jules kung anong nangyari. Nagpakita nga raw sa kanya yung malaking babae pero bigla na lang naging mabangis na hayop na hindi niya mawari kung leon ba o ano kasi masyadong mabalahibo. Aatakihin siya kaya siya nahimatay. Tapos naramdaman na lang niya na kinakaladkad siya sa mabatong lupa. Ramdam din niya na parang may sumasaksak sa iba't ibang parte ng katawan niya kahit wala naman siyang nakikita. Hanggang sa ihagis na nga siya sa bangin at doon na uli siya nawalan ng malay. Seryosong pinsala ang tinamo ng katawan ni Jules. Para na siyang naging baldado kaya hindi na naulit ang pag-akyat namin sa bundok. Pati kami ni Alex ay na-trauma rin. Hanggang sa panaginip nga raw ni Jules ay pumapasok pa rin ang naranasan niya. Mabuti na lang daw at nakita rin namin ang diwata dahil kung siya lang ay baka raw hindi namin siya paniwalaan. Nagsisi naman siya at nagpapasalamat na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Johnny na lang po ang itawag niya sa akin. 27 years old. Nakaranas po ako ng kulam sa murang edad pa lang. Nung 13 anyos pa lang ako. Ang nangyari po kasi, namatay ang mama ko sa aksidente sa tricycle. At hindi pa man kami nakakapagbabang luksa, ay nag-uwi na ng bagong babae si Papa sa bahay namin. Solong anak lang ako at wala akong magawa kundi tanggapin ang bagong madrasta ko. Kaso ako ang hindi niya tanggap. Lagi niya akong pinapagalitan kahit kaharap si Papa. Hanggang isang araw, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Kami ng madrasta ko ang laging naiiwan sa bahay. Kaya wala siyang mapagpipilian kundi asikasuhin ako. Dinala niya ako sa doktor.
Gusto niya ipa-confine ako sa ospital pero ayoko. Ayaw din ni Papa kasi wala na raw kaming pera. Ang gusto niya ay sa manggagamot na lang na kapitbahay namin. Yung madrasta ko naman ang may ayaw. Iniuwi nila ako sa bahay at pinainom na lang ng nireseta ng doktor. Kasunod nun ay sumusuka na ako ng parang burak. Tinubuan ng mga butlig sa katawan. Hirap na ako pero inaasikaso lang ako ng madrasta ko kapag nandyan ang papa ko. Nung gabi ako na mismo ang iika-ika na tumakas sa bahay para pumunta sa kapitbahay naming manggagamot. Nataranta yung manggagamot nang makita yung itsura ko. Pinahiga niya agad ako at nagpahuli siya ng mga alitaptap sa anak niya. Pagbalik ng anak niya, may mga dalang alitaptap. Dinikdik lahat yon. Ang akala ko ay ipapahid sa balat ko o ano. Akalain mong pinakain lahat sa akin yung dinikdik na mga alitaptap. Muntik na akong masuka pero pinigilan ako ng manggagamot. Kailangan ko raw tiisin. Lunukin ko raw. Tapos pinahiran niya ako ng langis sa buong katawan at saka siya nag-orasyon. Nakaramdam ako ng sobrang panlalamig at nanginig din ang katawan ko na halos mangisay na talaga ako. Nahirapan akong huminga. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari dahil nawalan daw ako ng malay. Hindi na muna ako pinauwi ng manggagamot sa bahay namin. Narinig kong kausap niya si Papa dahil lang nangulam daw sa akin ay nasa loob lang ng bahay namin. Walang iba kundi ang madrasta ko. Pinatunayan niyo ng manggagamot nang sabihin niyang binalik niya ang kulam sa may gawa sa akin. Naisip ko, kaya pala ayaw akong ipadala ng madrasta ko sa manggagamot. Gusto sa ospital. Habang nagpapagaling, ay nalaman kong naparalisa ang madrasta ko. Tinubuan din ang gaya ng mga tumubo sa akin. At ang sinusuka raw ay mga patay na alitaptap. Kilabot na kilabot ako kahit hindi ko nakita dahil hindi talaga ako pinauwi ni Papa sa amin. Nasa bahay ako ng manggagamot. Noon ko lang nalaman na mas matimbang pa rin pala ako kay Papa nang ipasundo niya ang madrasta ko sa mga kamag-anak nun at iuwi ako sa amin. Sinabi niya ang ginawa sa akin. Medyo nalungkot din ako. Nung lubusan akong gumaling ay nalaman kong namatay naman ang madrasta ko at nakikita rin nila na may naggagapangang alitaptap sa loob ng kabaong. Kaya pala ay mabagsik na mambabarang din yung manggagamot na kapitbahay namin. Maulang araw ng Lunes po sa inyo. Ako si David. Nakaranas po ako ng kababalaghan sa isang poso nung magbakasyon kami sa bahay ng lola ko sa probinsya. Hindi nga ako makapaniwala na sa taong 2018 ay meron pa rin ganoon kaliblib na lugar na hindi pa naaabot ng teknolohiya. At ang kuhaan pa rin ng tubig ay yung poso. Dahil ako lang ang lalaki sa aming magkakapatid, kaya ako ang inutusan ng Lola Gracia ko na mag-igib. Nung una ayokong sumunod. Kaso pinilit ako ni Mama. Mahiya naman daw ako sa lola ko. Pinapakita ko yung katamaran ko. Pagdating sa poso na napakalayo sa bahay ni Lola, pakiramdam ko pagod na agad ako. Dinatnan ko roon ng isang matandang lalaki na balbas sarado. Akala mo ermitanyo. Nakatayo lang siya roon at pinapanood akong magbomba. Maya-maya ay tinuruan ako. Hindi raw ganoon ang tamang pagbomba. Nung una nainis pa ako pero hinayaan ko na lang. Madaldal yung ermitanyo kaya nakipagkwentuhan na lang din ako para hindi ako mainip. Sunod na pag-igib ko, nandoon uli siya. Palagi na niya akong tinutulungan sa pagbobomba. Nang bigla akong matigilan. Napatingin kasi ako sa paa niya na nakayapak. Walang tsinelas. Nakaangat sa lupa. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko. Hindi talaga ako nagkakamali. Hindi nakasayad yung paa niya sa maputik na lupa. Unti-unting umangat yung tingin ko sa mukha niya. Pagkita ko,
nakatingin din siya sa akin at nakangiti. Nakakapangilabot yung ngiti niya. Hindi ko mapaliwanag. Pahina ng pahina yung pagbomba niya sa puso hanggang sa wala nang lumalabas na tubig. Nangalog yung tuhod ko. Pero nakuha ko pa siyang tanungin kung bakit nakalutang yata yung mga paa niya. Sumagot naman siya. Dahil daw matagal na siyang patay. Pero wag daw akong matakot. Pagkarinig ko noon, nangatal na yung mga labi ko. Nagunahan na yung mga paa ko sa pagtakbo habang sumisigaw ako ng multo. Iniwan ko na roon yung 2 timba na iniigiban ko. Hingal kabayo ako nang makabalik ako sa bahay ni Lola. Kahit pautal-utal ay naikwento ko pa rin ang nangyari sa puso. Sabi ni Lola, baka yung multong nakita ko ay ang multo ng asawa niya, ni Lolo Berting. Doon daw kasi yun namatay sa puso habang nag-iigib. Inatake sa puso. Natumba at tumama ang ulo sa malaking bato roon. Naalala ko nung una ko siyang makita. Nakatayo siya sa tabi nung malaking bato na upuan doon. Bigla na lang humagulgol ng iyak si Lola nang malaman na tinutulungan pala ako ni Lolo sa pagbobomba ng puso. Napakabait daw talaga. Hanggang sa kabilang buhay ay tumutulong sa pamilya. Pero ngayon lang daw yun nagpakita. Mag-4 na taon na palang patay. Siguro ako lang yung napili niya na pagpakitaan. Magandang bati po sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Aljon. May kwento po ako na hindi ko rin lubos maintindihan kung bakit nangyari sa akin dati. Awa naman ng Diyos, ngayon ay hindi na. Naranasan ko yun nang maghiwalay ang mga magulang ko at iuwi ako ni Mama sa probinsya. Unang gabi pa lang namin doon ay naranasan ko na ang tumayo at lumakad ng tulog. 10 taong gulang pa lang ako noon. Nagulat ako nang bigla akong magising ay nasa loob na ako ng isang nakakatakot na lugar. Madilim at maraming puno. Paglinga ko, mas lalo pa akong natakot sa nakita ko. Mga puntod. Sa takot ay napasigaw ako. Lalo at ako lang mag-isa. Kahit saan ako tumingin ay wala akong makita na ibang tao. Ang natatandaan ko nga ay natutulog lang ako sa amin. Hindi ko talaga alam kung paano ako napunta roon. Lakad takbo ako sa loob ng sementeryo na hindi pamilyar sa akin. Hindi pa naman ako nakapunta roon. Bagong dating lang kami sa probinsya nila Mama. Hindi naman kasi kami umuuwi roon di tulad sa probinsya nila Papa na madalas namin mapasyalan. Basta alam ko na nasa loob ako ng sementeryo dahil napapalibutan ako ng mga nicho. Para akong mauubusan ng hininga sa pagtakbo pero hindi ko pa rin natutuntun ang labasan. Bumabalik lang ako sa dati. Nagpapaikot-ikot lang ako. Daig ko pa ang naliligaw. Nung mapagod ako, ay huminto ako saglit. Kinurot-kurot ko ang sarili ko. Sinaktan ko yung sarili ko dahil baka nananaginip lang ako. Kailangan kong magising. Paglinga ko ulit, nagulat ako sa nakita ko. Mga tao. Mga tao na hindi buhay. Mapuputla ang kulay nila na unti-unting naglalapitan sa akin. Maliliit ang hakbang pero sigurado ako na papalapit sa akin. Nagsisigaw na uli ako. Nagwala. Umatungal. Tinatawag ko ang mama ko, pati si Lola. Habang papalapit sila ng papalapit sa akin, ay umaatras naman ang mga paa ko. Nabigla na lang ako nang mahulog ako sa isang hukay. Malalim na hukay. Doon na talaga nablangko ang paningin ko. Hindi ko na alam noon kung gaano katagal akong nawalan ng malay sa loob ng hukay. Nararamdaman ko na lang na may bumubuhat sa akin. Pinilit akong dumilat. Kahit nanlalabo pa ang paningin ko. Nung makita kong antsuhin ko na kapatid ni Mama ang kumarga sa akin, ay napanatag na ako. Inuwi nila ako sa bahay at doon narinig ko yung pag-uusap nila. Namana ko raw kay Mama
ang pagiging sleepwalker. Nung bata pa raw si mama ay ganoon din siya at doon din lagi sa sementeryo siya natatagpuan nila lola. Malapit lang pala yung sementeryo sa bahay na yon. Para daw hindi na makalabas si mama sa pagsisleepwalk niya ay tinatali nila paggabi kasi kahit tulog ay nabubuksan daw ni mama ang pinto. Ang kinabigla lang nila sa kwento ko na hindi naranasan ni mama ay yung nakakita ako ng mga bangkay. Kaya ako nahulog sa hukay. Hello Sir Neb, magandang araw sa inyo at sa mga kapasta natin. Ako nga pala si Aldrin. May kwentong kababalaghan sana akong ibabahagi sa inyo na personal kong naranasan noong ako ay bata pa. 2 beses akong nag-take ng grade 5. Hindi dahil sa mahina ako sa eskwela, kundi dahil nanirahan kami sa Italy sa loob ng 1 taon dahil sa mga personal at legal na kadahilanan. Kalagitnaan yun ng grade 5 ko nang biglaan kaming dalhin ng tatay namin sa Italy. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Nagtatrabaho noon sa Genoa, Italy ang nanay namin bilang DH. Kahit papano ay nakuha naming mangupahan ng 1 kwarto noon at doon kami nagsiksika na mag-anak. Nakapagtrabaho sina tatay at panganay kong kuya kaya hindi naman kami nahihirapan sa buhay namin. Ako at ang ate ko ang laging magkasama sa bahay. Hindi naman kami nabobore dahil may mga kalaro kami na kapwa Pinoy rin na anak ng mga kapitbahay namin. Isang bagay na kapansin-pansin sa Italy ay yung santambak nilang fountains. Pero sa santambak na water fountains doon ay may isa akong hindi malilimutan. 4:00 yun ng umaga. Lumabas ako para magbike. Halos walang katao-tao sa kalsada kahit nagkukulay asul na yung langit. Nag-ikot-ikot ako sa syudad hanggang sa makarating ako sa isang fountain na may estatwa ng isang bata na parang si Cupid na nagbubuhos ng tubig sa mismong fountain. First time kong makarating sa part na yon, kaya naisip kong maghagis ng barya at mag-wish. Kaso napahinto ako nung makita kong may babae sa bandang likod ng estatwa, doon sa gitna. Nanlaki yung mga mata ko kasi nasa loob siya mismo ng fountain at nagkukuskus siya ng damit. Naglalaba. Bawal na bawal yun. Yun ngang sumausaw ka lang ng tubig at maligo bawal na. Paano pa yung maglaba? Tapos napansin ko na nagkukulay pula yung tubig. May dugo yung nilalabahan niyang damit. Yung sasawayin ko sana siya pero natakot ako dahil sa duguan niyang damit. Nung bigla siyang huminto sa pagkukusot, pag-angat ng tingin ko sa mukha noong babae ay napaatras ako at napaupo sa simento. Ang pangit niya, as in, distorted yung mukha at parang bali-baliktad yung features niya. Bumuka yung bibig ng babae at para akong nakarinig ng iyak ng baboy. Bigla niyang hinagis sa akin yung damit na nilalabhan niya na agad kong iniwasan. Pagtingin ko uli roon sa babae ay pasugod na siya sa akin. Nagmamadali na akong sumakay ng bike at pumedal palayo. Hindi naman na ako hinabol noong babae. Paglingon ko sa kanya ay umaakyat na siya roon sa estatwa ng batang Cupid doon sa gitna ng fountain. Napahinto uli ako at pinakatitigan yung babae. Habang tuluyang nagliliwanag yung langit ay lumalabo naman yung paningin ko roon sa babae. Hindi nagtagal ay may mga nagsipagdaanan ng mga tao at tuluyang nawala yung babae sa fountain. Nagmamadali na akong umuwi at kinuwento kila nanay ang nakita ko. Sabi ni nanay, baka raw espiritu ng fountain yung nakita ko. May ilan daw kasing paniniwala ang mga Italyano tungkol sa mga ganoong espiritu. Sabi ko ay ang pangit noong nakita ko. Mas mukhang aswang kaysa espiritu. Pero hindi na yun pinansin ni nanay. Paminsan-minsan ay tinitignan ko yung fountain na yun at pinapanood yung estatwa sa gitna. Kung may palatandaan ba noong pangit na babaeng naglalaba. Pero
wala na akong makita. Hanggang sa umuwi na nga kami ng Pilipinas ay wala na uling nagpakitang espiritu o anuman sa akin sa Italy. Pero sa buong buhay ko, yung babae sa fountain na yon ang talagang masasabi kong katibayan na meron ngang mga nilalang na hindi natin basta-basta nakikita o nakakasalamuha. Ako po si Giselle Cerneb. Magandang araw po sa inyo. Isang beses po ay nag-sleepover kaming magkakaeskwela sa bahay ng leader namin sa group. Kailangan para sa project namin. First year college kami nun. Nilamay po talaga namin dahil medyo delay na kami sa pagpapasa. Bandang alauna ay hindi na rin namin kinaya ang antok, kaya natulog na kami. Nasa 7 lang naman po kami at nagkasya kami sa kwarto ng kaklase ko. Yung iba ay sa lapag naglatag. Mga 3 AM, nagising ako kasi naiihi ako. Papunta na ako sa CR nang mapahinto ako sa tapat ng silid ng lola ni Amy. Yun ngang leader namin. May narinig kasi akong kakaiba. Para bang nag-uurasyon. Tapos amoy kandila. Sisilipin ko sana, pero pagpihit ko sa seradura ng pinto, nakalak pala. Nagulat pa ako nung may tumapik sa balikat ko. Si Amy. Nagising din pala siya. Huwag ko raw iistorbohin ang lola niya kung ayaw kong kulamin ako. Sabay tawa pa niya. Hindi ako natawa nang sabihin niya na siguro raw ay may nagpapakulam na naman sa lola niya. Bayaran pala ang lola niya para mangulam. Mga ilang araw matapos yun ay nagkasakit ang nanay ko. Malubha. Halos manlupaypay siya at walang makita ang mga doktor na diferensya sa kanya. Suka, dumi, tapos lumalaki rin yung tiyan niya na akala mo buntis. Namimilipit talaga si nanay sa sakit, kaya awang-awa ako sa kanya. Hindi ako makakain at makatulog. Naalala ko yung gabi na may kinukulam ang lola ni Amy. Sinabi ko sa tatay ko, kaya dinala agad niya si nanay sa albularyo. Walang duda, nakukulam nga raw si nanay. Pinuntahan namin ang lola ni Amy. Pilit pinapaamin ni tatay kung sino ang nagpakulam kay nanay. Pag hindi raw umamin ng matanda ay paaalisin sila sa lupa. Nabenta na pala kasi kay tatay ang lupa na yon. Ang nagbenta ay ang tatay din ni Amy. Kaya napilitan ng lola ni Amy na aminin na ang nagpakulam kay mama ay ang hipag niyang may galit sa kanila ni tatay. Yun naman ang kinumpronta ni tatay. Pinabalik niya ang kulam doon. Ang nangyari ay namatay ang hipag ni nanay na nagpakulam sa kanya. At ang lola naman ni Amy ay na-stroke. Ang sabi albularyo ang may gawa. Si nanay napagaling naman ng albularyo, pero unti-unti lang. Inabot din ng ilang buwan dahil hindi raw totoong binawi ng mangkukulam ang kulam sa kanya. Kaya pinarusahan ng albularyo ang lola ni Amy. At stroke nga ang resulta. Ayon sa albularyo, ako ang nagligtas talaga kay nanay. Kasi sa sinabi ko ay natukoy niya agad kung sino ang kumukulam. Kaya naging madali sa kanya na pagalingin si nanay at bawian ang may gawa noon sa kanya. Mahirap pala para sa albularyo kung hindi niya kilala ang kalaban niya. Kaya naging malaking tulong ang pagkakarinig ko sa lola ni Amy nung gabi na nagsasagawa siya ng kulam. Ako si Samuel, balikbayan. Matagal po akong nagtrabaho sa Saudi at unang uwi ko nang nangyari sa akin ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Aminado po akong lola's boy ako. Kahit buhay pa ang mga magulang ko ay si lola na talaga ang nag-aalaga sa akin. Kaya sa pag-uwi kong yon ay mas nasasabik akong makita si Lola Amalia kesa sa nanay at tatay ko. Marami rin akong biniling pasalubong para sa kanya. Bumaba ako ng tricycle. Hinila ko yung maleta sa paglalakad.
Malalim na kasi yung gabi nun, kaya wala nang tricycle na bumabiyahe sa lugar namin. Medyo malayo ring lakarin at ang nakakatakot ay dadaanan ko sa paglalakad ang sementeryo. Lalaki naman ako, kaya tapang-tapangan na lang. Nung malapit na ako ron, namataan ko si Lola Amalia na naglalakad din papalapit sa sementeryo. Galing naman siya sa direksyong kasalubong ko. Tinawag ko si Lola, pero parang hindi niya ako narinig. Napakunot yung noo ko nung bigla siyang lumiko at tinahak yung daan papasok ng sementeryo. Kinabahan na ako. Inulit ko yung pagtawag sa kanya, pero hindi ko agad siya nasundan kasi naisip ko rin baka dinadaya lang ako ng paningin ko. Ano naman ang gagawin ni Lola sa loob ng sementeryo ng ganoong oras? Sinundan ko pa rin ang palihim dahil hindi ko matiis. Nung nasa loob na rin ako ng sementeryo, ay lumingon siya sa akin. Sinenyasan ako na sumunod sa kanya. Parang hindi man lang siya nagulat na nakita niya ako. May mali. Baka hindi yun ang lola ko. Pumihit na ako palabas ng sementeryo. Pero nilingon ko pa siya. At paglingon ko ay galit na ang mukha niya at tumatakbo ng mabilis palapit sa akin. Yung tipong aatakihin ako. Kaya tumakbo na ako. Napamura ako. Hindi ko lola yan, sigaw ko sa isip ko. Halos magkandata pa ako pero hindi na ako lumingon uli. At siniguro ko na hila ko ang maleta ko hanggang sa makalabas ako ng sementeryo. Nagpatuloy ako sa pagtakbo kahit ramdam ko na wala nang humahabol sa akin. Nung matanaw ko na ang bahay namin ay doon na ako bumagal. Habol ko pa rin ang paghinga habang mabagal na kinakaladkad ang maleta. Nanlumo ako nang malaman kong sa mga sandaling yun ay naghihingalo na pala ang lola ko. Hinintay lang talaga akong dumating bago siya tuluyang na maalam. Nung ikwento ko sa kanila ang nangyari sa akin sa sementeryo, sabi ng nanay ko baka sadyang nagpakita sa akin ang lola ko at kaya ganoong galit na hinabol ako. Dahil alam ko naman daw na kontra si lola sa pangingibang bansa ko noon pa at hindi ko rin natupad ang pangako ko nung nakaraang buwan na darating ako sa birthday niya. Sabi naman ni lolo, mas naniniwala siya na napaglaruan lang ako ng masamang espiritu sa sementeryo gamit ang lola ko dahil alam na si lola ang tao na pinakamalapit sa puso ko. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Dandy. Magbabahagi lang sana ako ng isang kwentong hiwaga na naranasan namin noon sa aming ina. Napakitago na lang sa pangalang Rose. Bata pa lang kaming magkakapatid ay hindi naman talaga naniniwala si mama sa mga pampaswerte. Palagi niyang sinasabi na ang tao raw ay gaganda lang ang buhay kapag nagsipag. Pero isang araw, dumating siya sa bahay mula sa palengke na may bit-bit na kakaibang mga estatwa. 3 estatwa ng Buddha na nasa 1.5 talampakan ng taas. Hindi yung tipikal na gintong matabang mama na nakikita sa mga tindahan, kundi yung parang sinaunang painting ng mga Chinese ang style. Mataba ang pisngi, mahaba na singkit ang mga mata, at nakangiti ng bahagya, pero slim ang pangangatawan. May mahabang balbas at buhok na maputi. May nakapatong na maliit na parang korona sa ulo. Tapos ay nakasuot ng makulay na sinaunang kasuotan ng mga Chino. Hanfu ba ang tawag doon? Para silang makukulay na figurine. Pero sabi ni mama ay Buddha statues nga raw ang mga yon na nagbibigay ng swerte sa kabuhayan. Nagtaka ako kasi ang alam nga naming magkakapatid ay hindi mapaniwalain sa swerte si mama. Pero sabi niya lang ay wala namang masama kung susubukan. Maganda rin naman daw na pan-display. Wala na akong nagawa. Tinignan ko lang habang inaayos niya yung gitna ng altar na dati ay puro santo ang laman. Ang weird.
Katabi nila Mama Mary at mga crucifix ni Jesus, ang mga Buddha raw. Sa mga unang araw, parang wala namang kakaiba. Pero napansin ko na lagi nang mainitin ang ulo ni Mama. Maliit na bagay napapagalitan kami. Dati-rati naman kapag may hindi maayos sa bahay, ay uutos niya lang sa amin ng mahinahon. Pero bigla ay sinisigawan na niya kami at minumura pa. As in yung mura na PI na. Dati naman ay hindi niya ginagawa yun. Akala namin stress lang siya. Pero habang lumilipas ang mga linggo, lalong tumitindi yung ugali niya. Madalas ko siyang marinig na may binubulong sa harap ng estatwa. Hindi siya nagdadasal o nagnonovina, kundi mga salita na parang reklamo. Nirereklamo niya yung kabuhayan namin na sa palagay ko ay okay naman. Hindi kami mayaman pero nakakaraos at may ipon siya dahil nasa abroad si Papa. Sabi ng kapatid ko ay naririnig din nila na pati kami ay nirereklamo rin ni Mama. Na kesyo mga tamad kami at walang pangarap. Gayong okay naman yung mga marka namin sa school at tumutulong naman kami sa gawaing bahay. Ultimo mga kapitbahay at customer sa negosyo niya ay napagdidiskitahan sa karereklamo sa harap ng mga Buddha. Hindi ganoon si Mama, Sir Neb. Wala kang maririnig na reklamo sa kanya sa kahit na sinong tao dahil ang katwiran niya, hindi dahil magkaiba kami ng nakagawian ng ibang tao, ay masama na sila at kami ang mabuti. At hindi ko alam kung bakit. Pero kapag nakatingin ako sa Buddha na yon, ay pakiramdam ko nakatitig din sila pabalik. Yung dating ngiti lang nila, sa paningin ko ay biglang mas lumalalim ang ukit ng bibig nila. Para bang natutuwa sila sa galit ni Mama. Isang gabi nagising raw yung panganay naming kapatid dahil sa malakas na lagabog mula sa sala. Paglabas niya ay nadatnan daw niya si Mama na nakatayo sa harap ng altar. Humihingal at parang galit na galit. Pagtingin daw niya sa lapag ay isang estatwa ni Mama Mary ang basag. Ang Buddha naman ay nakapwesto na sa gitna ng altar. Parang mas maliwanag pa kaysa dati. Hindi na raw kumibo yung kapatid ko at sa halip ay dahan-dahan na lang bumalik sa kwarto. Natakot daw kasi siya na hindi mawari. Pero mula noon, mas madalas na si Mama na nakatayo sa harap ng mga Buddha. Minsan nakapikit, minsan nakatitig lang. Kapag may bumisita sa bahay at pumuri sa Buddha, ngumingiti lang si Mama at sasabihing binibigyan daw siya noon ng lakas. At ang mga puon namin, tinago na ni Mama. Pero kami ng mga kapatid ko, hindi komportable. Ang dating mahinahon at palangiti naming ina ay naging parang kwitis na pag hindi nagustuhan ng isang bagay, biglang sisilakbo. Nakaka-stress. Pero hindi lang galit ni Mama ang nakakapagod, kundi yung pakiramdam na may ibang presensya sa bahay. Isang umaga habang nagwawalis ako dahil nagbubunganga na naman si Mama, ay napansin kong may maliit na butil ng bigas at piraso ng mani sa paligid ng Buddha. Hindi namin yun iniaalay. Nung tanungin ko si Mama, sinigawan lang niya ako. Wala raw akong pakialam. Kinagabihan, nagising ako sa parang tawanan. Hindi boses ng tao, kundi malalim, parang galing sa loob ng bote. Bumangon ako at sumilip sa sala. Si Mama, nakatayo sa harap ng mga Buddha. Nakapikit at parang may kausap. Hindi ko maunawaan yung sinasabi niya dahil parang hindi Tagalog o English. Kinilabutan ako dahil pakiramdam ko ay hindi na si Mama ang taong nakikita ko. Kinaumagahan, napagdesisyonan ko na kausapin ang tiyahin namin na kapitbahay lang. Sinumbong ko yung mga kakaibang pagbabago kay Mama at ang sabi niya ay mas mabuting alisin ang Buddha sa bahay namin. Lalo pa at hindi naman daw talaga ganoon ang itsura ng Buddha. Hindi raw Chinese si Buddha, kundi Nepalese. Bukod doon ay iisang tao lamang siya at hindi tatlo kagaya ng mga estatwang nasa amin. Baka raw vessel ng masamang espiritu yung nasa amin.
At si Mama ang ginagamit noon dahil siya ang madalas lumapit doon. Doon ako natakot ng husto. Sinubukan kong alisin yung mga statwa sa altar habang wala si Mama. Pero habang hawak ko ang mga yun, pakiramdam ko biglang bumigat ang dibdib ko. Parang may bumubulong sa tenga ko. Malalim, mabilis, hindi ko maintindihan. Binaba ko rin agad yung statwa at hinihingal na tumakbo pabalik sa kwarto. Kinagabihan, umuwi si Mama galing sa grocery. Nakita kong may plastic bag siya ng mga mamahaling prutas at kandila. Lahat nilagay niya sa harap ng Buddha. Para bang nag-aalay. Hindi ko na kinaya. Kinausap ko siya ng diretsyo. Ma, hindi ka na namin nakikilala. Simula nung dumating yung Buddha na yan. Lagi ka nalang galit. Pati si na Mama Mary nabasag mo na. Hindi naman kayo ganito dati ah. Pero imbis na makinig, tumingin siya sa akin ng masama at sinabihang kung hindi ko raw gusto ang pamamalakad niya sa bahay, ay malaya akong lumayas. Para akong sinaksak sa sinabi niya, Sir Neb. Wala naman akong masamang sinabi sa paniniwala ko. Pero si Mama na laging iniisip ang pamilya, ngayon handang magpalayas ng anak para lang sa estatwa. Kinabukasan habang nasa palengke uli si Mama, hinanap ko yung tindahan kung saan niya nabili yung mga Buddha. Sa pagtatanong-tanong ay nakita ko yun. May mga nakadisplay rin kasi silang estatwa sa labas na katulad ng nasa amin, pero mas malalaki lang. Life size na. Nagtanong ako tungkol doon sa mga makulay na Buddha. Tinanong ko kung pampaswerte ba talaga yun o ano. Tumitig sa akin yung babaeng nagtitinda bago nagtanong kung ano raw ba yung ibig kong sabihin. Kaso bilang alam ko naman na hindi siya maniniwala at malamang na itatanggi lang niyang may kinalaman ng mga Buddha nila sa mga obserbasyon ko kay Mama, tinanong ko na lang kung pwede pa bang magbalik ng item sa kanila. Pumayag naman siya, basta raw kukuha kami ng kapalit sa ibabalik naming item. Dahil hindi na raw nila maibabalik pa ang bayad. Umuwi ako ng mabilis. Nung gabing yun, kinausap ko si Mama habang mahimbing si Bunso sa tabi niya. Hindi siya nag-react kaagad, pero nung sinabi kong pati mga kapatid ko natatakot na sa kanya, natigilan siya. Kinabukasan, dinala niya yung mga Buddha sa tindera at binalik. Hindi ko alam kung anong usapan nila, pero umuwi si Mama ng tahimik. Nilagay niya uli sa altar yung mga tinago niyang santo, pati yung Mama Mary na pinalit niya sa mga Buddha. Ilang araw ang lumipas, unti-unting bumalik sa dati si Mama. Hindi agad, pero hindi na siya ganoon kabilis magalit. Yung bahay parang gumaan ng hangin. Ilang taon na rin ang nakakaraan magmula noon. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol doon. Pero minsan, naiisip ko na baka kaya hindi rin naging maganda ang epekto ng mga estatwa kay Mama ay dahil para siyang namamangka sa dalawang ilog. Naniniwala siya sa mga puon ng Katoliko, pero may mga estatwa rin siya ng Chinese. Baka nag-clash yung dalawang klase ng enerhiya, kaya para siyang nag-iba. Hindi ko lang din talaga alam, pero siguro nga ay mas tatagan na lang natin ang ating paniniwala sa relihiyon na ating kinaaaniban, kaysa naman humanap pa ng grasya sa ibang paniniwala. Para kasing wala tayong kakontentuhan kapag ganoon. Masaganang bati po sa lahat. Ako po si JP, laking isla. Medyo mahirap pong makarating sa isla namin. 2 salin ng bangka. Swertihan ng signal. Yung mga guro ay mula lang sa mga volunteer, kaya ang edukasyon sa amin ay sapalaran lang din talaga. Masasabi kong meron kaming sariling mundo. Ako yung naatasan noon na mag-abang sa padating na bagong volunteer na teacher. Tanghali raw ang dating ng bangka, pero hapon na ay wala pa. Baka nagkaaberya sa biyahe. Umuwi muna ako kasi sumasakit yung tiyan ko.
Nagmadali na lang ako. Nung pabalik na ako, nakasalubong ko sa kakauhian yung matandang mag-aasin. Inalok niya ako. Naawa lang ako kaya bumili ako ng isang supot. Nilagay ko sa bulsa. Nung nasa dalampasigan na uli ako, ay nakita ko yung isang babae na naglalakad doon. Hindi siya pamilyar sa akin, kaya inakala ko na siya na yung gurong hinihintay ko. Nagtaka lang ako dahil ang tanging dala niya ay isang marusing na bag na style bayong. Gusto ko sana siyang tanungin kung siya ba si Teacher Beth at tulungan sa maliit na bag niya. Kaso tinitigan niya ako. Sa titig pa lang ay natakot na ako. Parang may kakaiba. Parang hindi siya yung inaantay ko. Binitawan niya yung bag tapos humakbang siya papalapit sa akin. Ako naman humakbang paatras hanggang sa mabilis niya akong inatake. Mabuti na lang din at mabilis akong nakaiwas at tumakbo. Napamura ako. Dumampot ako ng mga bato at binato ko doon sa babae. Wala lang sa kanya kaya tumakbo uli ako habang sumisigaw. Maliksi talaga siya. Naabutan niya ako. Nanlaban ako hanggang sa tumumba kaming pareho. Nung madaganan niya ako at makita siya ng malapitan, nanlaki yung mga mata ko sa naglalakihang ugat na nakaalsa sa mukha niya. Naalala ko yung binili kong asin. Pilit kong dinukot sa bulsa ko. Binutas ko na yung plastic para makakuha ako ng kahit konti. Hinilamos ko sa mukha niya. Dahil doon, napaatras ko siya. Nagtatarang siya kasi napasukan yata ng asin ang mga mata niya. Panay kusot sa mga mata. Nagmadali ako na damputin pa yung mas maraming asin na natira sa plastic. Sinaboy ko sa kanya. Doon na siya tuluyang lumayo. Mabilis pa rin. Panay mura ko sa aswang na yon na muntik nang dumali sa akin. Hindi pa man lumulubog ang araw. Wala pala talaga silang pinipiling oras. Basta may pagkakataon ay mambibiktima sila. Muntik na niya akong mabutasan sa leeg. Nalaman ko na ang susunduin kong guro ay dumating na pala kanina nung umalis ako. Nagkasalisi kami. Mabuti na lang daw at napadaan sa dalampasigan ng isa sa mga kasama ko. Kaya siya na yung nagsama kay Ma'am Beth sa kapitan namin. Nung malaman nila ang tungkol sa nakaengkwentro ko, ay nagsagawa sila ng pagroronda. Tiyak daw na buhay pa yon at gumagala sa isla. Pero wala na kaming nakita sa ilang araw at gabi naming pagsuyod sa isla. Siguro ay lumipat na sa ibang lugar. Ako po si Joaquin, pero Wax ang tawag sa akin ng mga barkada ko. Taga-probinsya po. Hindi naman po sa pihikan ako sa babae, pero wala talagang dumating sa buhay ko na pag-ibig hanggang sa sumampa na ako ng 30. May nagustuhan naman ako, pero hindi ako gusto. Hanggang sa mangyari ang kababalaghan sa buhay ko. Madaling araw pa lang ay lumalabas na ako ng bahay para mag-jogging. Madilim pa nun. Sa gubat ako tumakbo kasi masarap ang hangin doon. Nung mapagod ay naupo muna ako sa paanan ng puno para magpahinga. Papikit pa lang ako nang bigla kong marinig ang isang tinig na humahagik-hik pero malamyos. Nawala yung antok ko. Nagpalakad-lakad ako sa paligid hanggang sa matagpuan ko ang may-ari ng boses na yon. Pero natigilan ako nang makita ko. Isa siyang babae na ang haba ng buhok ay hanggang bewang. Sobrang tangos ng ilong at may makinis na balat. Kakaiba yung kulay ng balat na nangingintab sa puti. Hindi naman ako natakot sa kanya. Sanay ako sa mga kwentong gaya ng sa engkanto, aswang at iba pang elemento. Pero yung babaeng yun, ang sabi niya ay isa siyang diwata. May partikular na mga halaman siyang binabantayan. Yun daw ang utos sa kanya. Pero hindi niya sinabi kung sino ang nag-utos. Mula noon, napadalas ang pagpunta ko sa gubat para lang makita yung diwata na hindi nagbigay ng pangalan.
Kaya Diwata lang ang tinawag ko sa kanya. Pero ako, binigay ko yung pangalan ko kahit hindi naman niya tinatanong. Naakit talaga ako. Pero isang beses pagpunta ko roon ay binawalan niya akong lapitan siya. Mapapahamak lang daw ako. Kaya ang nangyari ay nakontento na lang ako na tinitignan ko siya mula sa malayong distansya. Ang sabi ng mga kapatid ko, nababaliw na ako nung malaman nila ang ginagawa kong madalas na pagpunta sa gubat para makita ko ang sinasabi kong Diwata. Pinaalbularyo pa ako at baka raw naengkanto na ako. Wala namang nakitang engkanto yung albularyo sa pagtatawa sa akin. Siya lang ang tanging naniwala na Diwata talaga ang nakikita ko sa gubat na yon. Pero mag-ingat daw ako dahil hindi lahat ng Diwata ay mabuti. Ang iba ay mapanukso at mapanlin lang. Hindi ko siya pinakinggan. Tinuloy ko lang ang ginagawa ko hanggang sa hindi ko namalayan na para na akong na-o-obsess doon sa Diwata. Halos ayoko nang umuwi sa amin at napabayaan ko na ang sarili ko. Nangayayat ako ng sobra dahil nawalan din ako ng gana sa pagkain pati pagtulog. Ang ginawa ng mga kapatid ko at ng albularyo ay nag-alay sila ng mga hilaw na itlog at buhay na manok sa gubat para tigilan na raw ng Diwata ang pagpapakita sa akin. Nagsagawa rin ng ritual ang albularyo at matapos nga niyang gawin yon ay tuluyan ng hindi nagpakita sa akin yung Diwata. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay ang Diwata pa rin yun ang laman ng puso ko kahit na nakabalik na ako sa normal kong buhay. Hanggang ngayon ay palagi ko pa rin siyang naiisip kaya naman naisipan kong ikwento sa inyo. Tawagin niyo po akong Howard. May kwento po ako na nangyari noong 12 anyos pa lang ako at sa probinsya pa kami nakatira. Sa Quezon. Sa loob po ng gubat kami nakatira. May 2 puso kaming iniigiban. Ang isa ay yung bagong gawa na nasa buka na at yung isa naman ay luma na nasa liblib pa. Pero kapag inuutusan ako ni nanay na mag-igib, doon pa rin ako pumupunta sa luma. Paano kasi may katabi yun ng mga puno ng bayabas at namimitas muna ako bago mag-igib. Hindi gaya sa bagong puso na laging may mga nakapila at wala ring puno ng bayabas. Isang beses habang nagbobomba ako, ay reklamo ako ng reklamo. Kasi ako na lang palagi yung inuutusan ni nanay. May kuya naman ako. Bigla na lang akong nakarinig ng maliit na boses at ang sabi ay hayaan ko lang daw. Masarap naman daw ang mga bayabas na nakukuha ko. Luminga ako pero wala naman akong nakitang tao sa paligid. Nagulat pa ako nang sutsutan ako ng nilalang at makita ko siyang nakaupo sa isang punso malapit sa puso. Maliit na kung tawagin natin ay duwende. Itim na itim. Ang tanging puti ay ang mga ngipin niya. Malaki ang tenga at mahaba ang buhok. Pero lalaking duwende siya. Napasigaw ako sa takot. Hindi lang ako makatakbo. Naninigas yung mga paa ko sa sobrang nerbiyos. Sabi niya wag akong matakot sa kanya. Pwede raw kaming maging magkaibigan. Kaya lang kung makikita niyo yung itsura niya, imposible na hindi kayo matakot. Hindi lang sa itsura, pati yung maliit niyang boses. Nakakatakot din pakinggan. Ayoko na sanang bumalik sa puso na yon dahil ayoko nang makita uli yung duwende. Ang kaso, sinundan niya ako hanggang sa bahay namin at sa maikling panahon ay naging magkaibigan nga kami. Nalungkot ako isang araw nang mabalitaan ko na pinapagiba na raw yung lumang puso dahil may nakabili ng lupa ron. Tatayuan ng rest house. Nag-alala ako para sa kaibigan kong duwende na ako mismo ang nagbigay ng pangalan, Ali. Pero nagulat na lang ako nang marinig ko kay nanay na ang buong pamilya na nagpapatayo ng rest house ay nagkasakit lahat ng malubha. At ang padre de pamilya nga raw ay namatay na. Naalala ko yung sinabi ni Ali nung araw na nalaman kong giniba ang puso.
Sabi niya papatayin niya silang lahat. Kaya kinilabutan talaga ako na ganoon nga ang nangyari. Tapos noon ay hindi na rin nagpakita sa akin yung duwende. Hindi ko alam kung bakit. Kung ano ang nangyari sa kanya ay wala talaga akong ideya. Bumalik ako sa dating pwesto ng lumang poso. Wala na roon yung punso na laging inuupuan ni Ali. Hindi na nga tinuloy yung pagtatayo ng rest house. Pero wala na rin yung puso. At kitang-kita ang lungkot ng paligid. Ilang beses akong sumigaw. Tinatawag ko si Ali. Gusto ko siyang makausap ulit dahil napamahal na siya sa akin bilang kaibigan. Pero wala. Hindi na talaga siya nagpakita sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Tina. Isa sa mga deboto ng Nazareno. Medyo matagal na po ang karanasang ibabahagi ko. Pero sa tuwing maaalala ko, parang kahapon lang nangyari. Para sa akin ang nangyari ay isang milagro na nung simula ay kinatakutan ko. Taong 80s pa. 12 years old ako. Si mama lang ang kasama ko sa buhay. Nangungupahan lang kami sa rekto. Tuwing Biyernes at Linggo ay nilalakad lang namin ang papunta sa simbahan ng Quiapo. Dati pa kasing deboto ng Nazareno ang mama ko. Pati ang lola ko noong nabubuhay pa siya. Bumili si mama ng imahe ng Nazareno at nilagay sa loob ng kwarto namin. Kinagabihan, bumangon si mama para umihi. Pagbalik niya ng kwarto ay bitbit niya yung Nazareno. Sinita niya ako. Bakit ko raw inilipat ng pwesto? Nagulat ako. Sabi ko hindi ko nilipat. Kinabukasan pagising namin ay nagulat na naman kami dahil wala uli sa kwarto ang Nazareno. Nandoon sa tabi ng bintana kung saan daw nakita ni mama kagabi. Hindi ko maiwasang matakot dahil sa mga pangyayaring yon. Lalo at hindi lang 2 beses nangyari kundi ilang beses pang naulit hanggang sa sumuko na si mama. Kung doon daw talaga gustong pumwesto ng Nazareno ay hayaan na namin. Isang gabi naghahanap ng mabibiling ulam sa labas si mama. Kaya mag-isa lang ako sa bahay. Napatingin ako sa Nazareno. Alam ko naman na hindi ko siya dapat katakutan. Pero ewan, bakit natatakot ako tuwing tititigan ko yung mukha niya? Siguro kasi maitim at kakaiba ang yari. Bigla ay nakarinig ako ng ingay. Sigawan at pagkakagulo sa labas. Napadungaw ako pero napaatras din ako. Nakita ko kasi na may mga baril ang mga nag-aaway. Sa isang iglap ay nakarinig ako ng putok. Sunod-sunod. Hindi ko naman naramdaman na tinamaan ako. Pero unti-unting sumikip ang paghinga ko. Nakita ko na may dugong umaago sa bandang dibdib ko. Kaya nagsimulang gumapang ang nerbiyos sa buong katawan ko hanggang sa tuluyan akong matumba. Napatingala ako sa Nazareno. Tumitig ako sa mukha niya pero blanko na ang isip ko nun. Nung lumalabo na ang paningin ko, may nakita akong isang pares ng paa sa harapan ko. Kita ko rin ang laylayan ng mahabang damit ng Nazareno. Tapos pumikit na ako. Nung magising ako ay nagulat pa ako dahil akala ko nasa loob na ako ng ospital o ano. Akala ko pa nga namatay na ako. Pero nasa loob lang pala ako ng kwarto namin. Sabi ng nanay ko, nakita niyang nakahandusay ako sa sahig at walang malay. Mabuti daw at hindi ako tinamaan ng bala na tumama sa dingding namin. Parang sinalo raw lahat ni Nazareno ang mga balang yon dahil sa mismong kinapupwestuhan ng Nazareno ang lokasyon ng mga bala. Takang-taka ako. Paano ka ako mangyayari yun? Alam ko tinamaan ako ng bala at nakita ko pa nga yung dugong umago sa dibdib ko. Kung ganoon daw ay niligtas ako. Kaya naman sa murang edad kong yun ay naging deboto na rin ako ng Nazareno. Hindi lang dahil sinasama ako ng nanay ko, kundi dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa akin.
Ako si Daniel ng Romblon. May kwento po ako tungkol sa alitaptap. Pero hindi ordinaryong mga alitaptap, kundi itim. Itim ang kulay nila na alaga ng isang mambabarang. Sa lugar namin may isang matandang lalaki roon na ayon sa mga matatanda ay mambabarang daw. Sila ang nakakaalam dahil sila ang mga unang nanirahan doon kasabay ng matandang lalaki na kung tawagin po nila ay Ingkong. Sabi ng lola Aryang ko, mabait naman daw yon at walang kibo. Huwag lang gagalitin dahil mabilis din ang kamay sa pambabarang. Kapag daw nagalit yun sa'yo at nakakita ka ng itim na alitaptap na umaaligid sa bahay nyo, ibig sabihin ay nagpadala na ng babala ang mambabarang at posible na ang kasunod nun ay barangin ka na niya. 12 anyos pa lang ako nun, kaya hindi ko pinapansin ang sinasabi ng mga nakakatanda tungkol kay Ingkong. Meron siyang malawak na bakuran at naglalakihang mga puno ng mangga. Naisipan naming magkakalaro na batuhin ang mga yon kasi sabi nila hindi raw namimigay si Ingkong. Binebenta raw ang mga yon. Kaya ayun, pinukol namin at kapag may nalalaglag ay mabilisan kaming tumatalon sa bakuran para damputin ang nalaglag. Ilang beses na naming nagawa bago pa kami nahuli ni Ingkong. Galit siyang lumabas ng bahay para sitahin kami. Sa halip na matakot ay pinagbabato rin namin siya. At dahil sa matanda na siya, mabagal na, hindi na niya kami naabutan dahil nagtakbuhan na kami, dala ang mga manggang pinanguha namin. Nalingunan ko pa na pinahid ni Ingkong ang dugo sa noo niya na gawa ng pambabato namin. Akala ko talaga ay natakasan na namin siya. Pero nung gabi ring yun, pagdungaw ko sa bintana ay nakakita ako ng mga itim na alitaptap na umaali-aligid sa bahay namin. Natakot ako. Sinabi ko agad kay nanay. Nakita rin niya yung mga alitaptap, kaya tinanong niya ako kung anong kasalanan ang ginawa ko kay Ingkong. Sinabi ko naman na binato namin ang mga puno ng mangga para makakuha kami ng bunga. Nung mismong oras na yon ng gabi ay pinuntahan namin si Ingkong. Kasama rin ang tatay ko. Pinagbuksan naman kami ng pinto. Humingi ng pasensya si nanay at tatay sa nagawa ko at ng mga kalaro ko at nangako na babayaran na lang ang mga kinuha naming mangga. Ako mismo inutusan nila nanay na humingi ng tawad at sinunod ko naman. Hindi kumibo si Ingkong. Tinignan lang niya ako ng matalim at pinagsaraduhan na kami ng pinto. Takot na takot ako nun. Hindi naman ako binarang kasi siguro dahil nakahingi na ng tawad sila nanay para sa akin at ako nga rin. Pero yung mga kalaro ko, lahat sila ay nagkasakit at nagsuka ng mga itim na insekto. Sinugod ng mga magulang nila si Ingkong at inaway sa halip na humingi ng pasensya sa ginawa namin. Pinagbantaan pa, pero hindi sila umubra. Tuloy ang ginawang pambabarang ni Ingkong sa mga kasama kong nambato sa kanya. Nahirapan sila ng husto at natagalan bago nagamot ng albularyo. May kinukwento si tatay noon tungkol sa isang albularyo na naging customer nila sa talyer. Ang tinutukoy ni tatay ay si Ka Diego na sumalangit nawa kung sa langit man nga mapupunta ang kanyang kaluluwa. Kung bakit ay ito po ang kwento. Matagal na raw na suki ni tatay si Ka Diego pero hindi niya agad nalaman na albularyo pala ito. Nakakakwentuhan naman daw niya kapag nagpapaayos ng owner nito o kaya yung tricycle at jeep. Pero hindi niya nababanggit ang kakayahan sa panggagamot. Hindi pinagyayabang. Nalaman lang daw ni tatay nung ilang araw siyang mag-absent sa talyer at hinanap siya ni Ka Diego. Noon daw ay may sinamang kakilala si Ka Diego sa talyer. Magpapagawa raw ng kotse at si tatay ang nirecommend na mekaniko. Nabanggit ng amo ni tatay na ilang araw na siyang nilalagnat at hindi gumagaling
Kaya ang sabi raw ni Ka Diego ay sabihan si tatay na magpunta sa bahay nito para magpagamot. Doon nga nalaman ni tatay na albularyo pala si Ka Diego. Binigay daw ng boss ni tatay yung number ni tatay kay Ka Diego at tinext siya nito. Magkasama sila ni nanay na nagpunta kina Ka Diego dahil hindi talaga kayang bumiyahe mag-isa ni tatay. Pagdating kina Ka Diego ay hinarang sila nito sa gate, tapos ay pinagpagan sila ng dahon ng mangga at winisik-wisikan ng tubig na amoy sampagita. Papasok pa lang daw sila sa gate ay gumagaan na yung pakiramdam ni tatay. Si nanay naman daw ay parang lumuwag ang paghinga. Para daw may nawalang bara sa ilong niya. Noong ginagamot na si tatay ay sinabi raw ni Ka Diego na may nagambala siyang kaluluwa. Pinagtitirik siya ng kandila sa simbahan at mag-alay raw ng panalangin para tuluyan siyang gumaling. Sa tulong nga ni Ka Diego ay bumuti ang kalagayan ni tatay at nakabalik sa trabaho. Doon na rin nagsimula ang mas malalim na samahan nila ng albularyo. Nirerekomenda ni tatay si Ka Diego sa mga kakilala niyang may sakit na hindi gumagaling. At nirerekomenda naman siya ng albularyo sa mga kakilala nitong kailangan magpagawa ng sasakyan. Hanggang sa isang araw ay may pinakisuyo si Ka Diego kay tatay. Sabi raw nito ay kung may kakilala siyang nagngangalang Medes. Sir Neb, hindi po yan totoong pangalan. Alias na lang para sa proteksyon na rin ni tatay. Ayun nga, nagtanong si Ka Diego tungkol sa isang nagngangalang Medes na nagkataong kilala nga ni tatay. Hindi naman sila malapit nitong Medes, kundi pamilyar lang sa kanya dahil may nadaraanan siyang tindahan na ang nakalagay ay Medes Sari-Sari Store. Banggitin ko na rin po na hindi pangkaraniwan yung totoong pangalan ni Medes, kaya madaling matandaan. Ayun nga at pamilyar kay tatay yung Medes dahil sa tindahan. Tapos sabi ni Ka Diego kung pwedeng pakitignan niya yung babaeng may malaking nunal sa gilid ng ilong. Yun daw ang tumatao sa tindahan. Pakicheck daw niya kung ano ang kalagayan. Siyempre, curious si tatay. Kaya nagtanong siya kung bakit at para saan. Ang sagot ni Ka Diego ay ginagamot daw niya ito pero hindi na nagbalik. Pumayag si tatay. Isang araw na pauwi na siya galing sa trabaho ay sinadya niyang huminto sa Medes Sari-Sari Store at nagkunwaring bibili. Ang nagbenta sa kanya ay isang binatilyo at hindi niya makita yung babaeng sinasabi ni Ka Diego. Hanggang sa may nagsisigaw mula sa loob ng bahay at napalingon doon yung binatilyo. Napatingin din sa bahay si tatay at nahalata yata nung binatilyo na nagtataka raw si tatay. Kaya nagsalita ito. Nanay ko po yun. Sabi nila kinukulam daw. Yung babaeng may malaking nunal sa gilid ng ilong? Tanong daw ni tatay. Tumangulang yung binatilyo at sinuklian na siya. Sabay pumasok sa loob ng bahay. Kinilabutan daw si tatay sa sigaw. Kaya nagmamadali na siyang umalis. Yung sigaw daw kasi parang sinasaktan talaga yung babae. Nag-text siya kay Ka Diego at ang saktong sinabi raw niya ay hindi raw yata umubra yung panggagamot niya doon sa Medes. Kasi dinig na dinig nga ni tatay yung sigaw noon at talagang nakakapangilabot. Pero mas nangilabot si tatay sa reply ni Ka Diego na ang sabi ay umubra nga. Ang santo ang may kagagawan kung bakit siya nagsisisigaw. Kalaunan ay nalaman ni tatay kung ano ang tinutukoy na santo ni Ka Diego. Nalaman din niya na hindi lang pala ito albularyo kundi mangkukulam at mambabarang din. Ang sabi raw ni Ka Diego, bibihira ang nakakaalam na siya ay mangkukulam at mambabarang din. Bihirang-bihira lang ang lumalapit sa kanya para sa pamamarusa at isa nga roon yung nagpakulam kay Medes. Bilang pakiramdam ni tatay ay pinagkakatiwalaan na siya ni Ka Diego kaya ito nagtapat sa kanya. Nagtanong na rin siya kung ano ang atraso ni Medes sa nagpapakulam. Pero hindi na sinabi pa ni Ka Diego. Sa halip ay pinakita nito kay tatay
ang isang maitim na kahoy na estatwa kung saan napakarami noong maliliit na butas. Pero sa bandang likuran ay naroon ang picture at kapirasong papel na may nakasulat daw na pangalan. Hindi muna pinansin ni tatay yung picture at papel dahil naintriga siya sa kahoy na estatwa. Mukha raw kasi itong santo dahil sa pagkakaukit at nakasuot ito ng mahabang baro kagaya nila Mama Mary, pero nakayuko na halos hindi na makita ang muka. Nakaluhod at ang mga kamay noon ay magkasalikop at nakakuyom pero nakababa para bang nananalangin. Nung tanungin ni tatay kung sinong santo yon ay hindi niya maintindihan ang sinabi ni Ka Diego. Noon daw binanggit nito ang pangalan ng santo biglang may nagkagulong mga pusa sa labas kaya nagulat siya at nawala sa konsentrasyon sa pakikinig. Pinaulit daw niya kay Ka Diego ang pangalan pero bigla namang may bumusina ng napakalakas kaya hindi niya uli narinig. Natawa na raw si Ka Diego at ang sabi ay ayaw raw ng santo na ipaalam sa kanya ang pangalan nito kaya maraming humahadlang para marinig niya. Sabi ni tatay isulat niyo na lang ho, kaso umiling si Ka Diego. Ayaw raw nito dahil baka magalit ang santo. Pinaliwanag ni Ka Diego na ang santo na yon ang nagbibigay ng katuparan sa mga parusa na ginagawa niya. Kaya raw butas-butas ang katawan ng estatwa ay dahil sa mga pako at stapler na ginagamit para idikit doon ang pangalan at larawan ng paparusahan. At ang nakadikit na picture noon sa santo ay si Medes. Tinanong daw ni tatay kung hindi ba natatakot si Ka Diego. Hindi raw ba ay may balik yung ganyang kulam at barang? Umiling daw si Ka Diego. Basta raw tama ang ritual at ang mga spiritong tinatawag para isagawa ang pamarusa ay walang karma na babalik sa kanya. Noon daw ay nakadama ng takot si tatay kay Ka Diego dahil hindi niya inaasahan na may ganoon pa pala itong kakayahan. Bukod doon ay natakot din siya sa santo na tinatawag nito dahil wala siyang maisip na isang santo o sugo ng Panginoon na mananakit at magpaparusa sa mga tao sa pamamagitan ng barang. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ginamit ni Ka Diego kay tatay ang santo niya. Yung si Medes katagalan ay namatay rin pero napakatagal nang naging pagpapahirap. Inabot ng ilang taon. Nakalimutan na nga siya ni tatay kung hindi lang nakita yung funeral service sa may tindahan nito. Pagkatapos ay may picture pa ni Medes. Nung ikwento ni tatay kay Ka Diego ang tungkol doon ay tumangulang daw ito at ang sabi ay may kahalo ng totoong sakit na medikal ang kinamatay ni Medes. Ilang beses pang binahagi ng albularyo kay tatay ang mga bago niyang pinarurusahan kahit yung mga taga-malayong lugar. Maging nasa ibang bansa ay nadadali ni Ka Diego basta pinako o in-stapler ang pangalan o picture sa kahoy na estatwa nito. Nalalaman din daw niya kapag namatay ang kanyang pinarurusahan sa pamamagitan ng amoy. Yung mga picture at papel na may nakasulat na pangalan ay tinatago ni Ka Diego sa isang lumang lata. Iniimbak niya roon ang mga yon. Makaraan ng 40 araw na pagkakadikit sa santo. Kapag nag-amoy malansa o bulok yung lata, ay hahanapin niya kung aling picture ang naglalabas ng masamang amoy at doon niya malalaman na pumanaw na yung taong yon. Taong 2015 ay namatay si Ka Diego. Na heat stroke daw, kaya biglaan ang pagkamatay. Lahat daw ng gamit niya sa panggagamot ay pinamigay ng kanyang asawa sa ibang kakilalang albularyo. Maliban doon sa santo, nakabilin-bilinan daw pala ni Ka Diego ay sisilaban. Pagkatapos ay itatapon sa dagat ang abo. Kung bakit ganoon ang ibig mangyari ni Ka Diego ay siya lang ang nakakaalam. Nakipaglibing si tatay, siyempre pa. Matalik niyang kaibigan si Ka Diego. Pero noong mimisahan daw ito ng pare sa simbahan ay napakaraming aberyang nangyari. Nariyang kamuntik mahulog yung kabaong habang nilalabas ng karo at bigla pa raw bumigat yung kabaong noong pinapasok sa simbahan. Tuloy ay
Napapaisip si tatay kung talagang walang kaparusahan ang mga ginawa ni Ka Diego gaya ng sinasabi niya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Paki-like naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilisang shoutout lang po. Shoutout po kay Ma'am Arian Batyansila Gudicos. Sana po tama ako nabigkas yung Gudicos, ma'am, hindi ko natanong sa kanya. Pero shoutout po kay Ma'am Arian at sa Batyansila family. Maraming salamat po sa suporta sa channel, Ma'am Arian. Tapos shoutout din po sa isa sa mga story sender natin noong nakaraan. Shoutout po kay Sir Jasper Clerigo at sa Clerigo family. Maraming salamat sa story niyo, sir, at maraming salamat po sa suporta. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.